Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Thursday. Ikaw, kabisyo, na meron pinagkapuyatan kagabi? Ano kaya o sino kaya? Uy! At alam talaga natin, hindi ano or sino. Nako, sino ang pinagpuyatan mo kagabi? Ha? Bakit ka napuyat sa kanya at ano ang ginawa ninyo? Nako, hindi na namin aalamin kasi mukhang ito po ay isang matindicious na sikreto. Pero isang pagpapaalala, kung ikaw ay magpupuyat, wag lagi-lagi. Tama. Diba? Kasi, ang paalala po, napakahalaga po ng pagtulog. Correct. Kasi yun po yung paraan para ma-replenish ulit yung mga nutrients ng katawan. Correct. May thinking tayo na kahit puyat ako kagabi, babawi naman ako ng tulog today. Pwede naman. Siyempre dapat bumawi ka talaga. Pero wag mo sunod-sunodin. Correct. Di ba sabi nga nila, okay lang mang na kumain ng, hindi kumain ng 3 araw, pero yung 3 araw na hindi ka na natutulog, mas delikado sa life mo yan. Deadly na po yan. Kaya importantacious po dun sa mga nagpuyat, bawi-bawi din po. Correct. Huwag gawing bisyo ang pagpupuyat, kabisyo. Bad yun, bad ha. Magandang morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Hello po sa inyong lahat at sa mga nanonood sa atin via Facebook Live ng Love Radio Manila. Hello po sa inyo! Good morning, good evening, good afternoon sa inyo kung saan man po kayo naroroon. Correct. At kung madaling araw dyan po sa Middle East, hello po sa inyo at maraming salamat sa pag-e-effort para makanood sa amin ng live at makarinig din sa amin ng live. Thank you very much. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Ay, sobrang love ko talaga yung ka-promise and I hope to meet you soon. Sana ma-meet ka din namin soon. Why not? Tama. Ito po yung aking nakaka-stress at nakaka-lurkay na eksena sa bahay namin. Ako po ay nakatira kasama ng aking mga in-laws. Siyempre, yung aking mga in-laws, sanay na yan magpalaki ng mga anak. 6 po silang magkakapatid ng aking asawa. 6 po yung anak. So, siyempre, natural lang naman siguro na nagko-comment sila on how to raise my kid. Kaya lang minsan, nasuspoil nila masyado yung anak ko at hindi ko na nagagawa yung diskarte ko. Nakakainis kasi minsan pinapakain nila ng junk food, pinapainom nila ng mga may preservatives. Ayoko nga ng ganun. How do I tell them na hindi naman sila ma-hurt? Thank you, Tambalan. Please help me naman po kasi struggle ko ito everyday. Yan. Correct. Ito na talaga yung sinasabi namin eh. Una, mas perfect po talaga or mas ideal kung kayong mag-asawa, bubukod. Tama. Unang-una yun. Una talaga yun. Kaya nga diba, lagi namin sinasabi, kung hindi ka pa handang bumukod, kung hindi mo pa kayang buhayin yung magiging misis mo, kung gusto mo na siyang pakasalan, wag muna. Wag mo nang buntisin. Oo, pag-ipunan nyo muna kasi talagang mangyayari yan eh. Yung titira kayo dun sa in-laws at mangyayari kahit gaano sila kababait. Diba? Meron niyang sasabihin. Kasi syempre, ikaw yung dayo eh. Correct. Ikaw yung bagong salta dun sa bahay na yon. So, kung meron man silang dati nang ginagawa ng mga tradisyon, mga kinaugalian, di ba? Yun ang susundin. At hindi ikaw, bakit dayo ka eh? Tama. Ikaw ba naman bisita? Kunyari, partner, pumunta ako sa inyo. Di ba? Lahat kayo nagkakamay, kumakain, di ba? Tapos dadating ako, arte-arte ako, ay gusto ko nakakutsara, di ba? Tapos ako pa yung magagalit, ako tong bisita. Tama. Diba? Hindi pwede yun. Siyempre, bilang ikaw yung bisita, ikaw yung bagong salta, ikaw yung mag-a-adjust sa kanila. Diba? In the same way na kung bago ka sa opisina, diba? Hindi sila ang mag-a-adjust sa'yo. Ikaw yung mag-a-adjust dun sa opisinang yan. Dahil yung opisina na yan, established na yan for a long time. Tama. Kung yung kultura ng pamilyang sinalihan mo o sinaltaan mo, buo
na matagal ng panahon. So, sanay na sila sa ganung tradisyon o ganung kultura. Correct. Kaya ikaw na bagong dating, tama, ikaw yung mag-a-adjust doon. Huwag kang magagalit kung sasabihan ka ng mga tao nandoon kasi nauna na sila. Although pwede naman. Pwede ka naman magsabi ng iyong karapatan. Yan. Diba? Pwede naman talaga bilang ikaw pati yung nanay nung anak. Kaya lang talaga, yun talaga yung medyo downside talaga dyan ng nakikitira sa in-laws eh. They will always have something to say. Correct. May factor yun eh, yung territory. Oo. Kung halimbawa naman na meron kayong sariling bahay, tapos si in-laws, halimbawa si Mga biyanan, o kaya yung mga kapatid ng asawa mo ang sumalta sa inyo. Yan, nasa iyo naman ang lahat ng karapatan. Yan. Kasi teritoryo mo na yun eh. Sila din naman yun dapat na mag-adjust. Correct. Diba? Ganun yun. So anyways, pero wala na tayo doon. Wala na tayo. Nire-remind lang po namin yung sa mga gusto mag-asawa na ideal yun. Correct. Ideal sana para makapagtayo kayo ng sariling pamilya, maiwasan yung kung anumang issues. Pero kung di naman maiiwasan, wala magbabantay sa mga matatanda na at meron namang bahay, wala naman nakatira, why not? Diba? Kanya-kanyang ano naman yan eh. Kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang sitwasyon. Correct. Although kadalasang setup talaga sa Pilipino, sama-sama eh. Diba? Siksikan talaga tayo sa isang bahay. Lalo na dito sa Metro Manila. Lolo, Lola, lahat. Tita, lahat talaga. Diba? Pamangkin, ultimo aso ng kapitbahay sa inyo nakikikain minsan diba? Ganun po talaga ang mga nangyayari. Diba? Wala tayong magagawa dyan. But anyways, mabalik tayo. Gaano nga ba dapat na maging involved yung mga in-laws mo sa pagpapalaki ng anak mo? Okay. Siyempre, ikaw dapat yun eh. Ikaw yung nanay eh. Tama. Ang pwede mo lang gawin o ang pwede nilang gawin is to give you advice kung hinihingi mo. Correct. Mahirap kasi, ay mali yan. Naku, ano. Nakaka-stress. Nakaka-stress yun eh. Kasi parang, okay, hindi ko naman ipapahamak yung anak ko eh. Unless nakikita nila na pinapahamak mo yung anak mo. Diba? Pero kung di naman nila nakikita, tapos iba lang talaga yung paraan nila ng pagpapalaki. Naku, bawal yan. Hindi ka dapat nagaganito. Dapat ganito. Bakit ganyan? Nakaka-lurkay talaga. Araw-araw ganyan. Parang gusto mo saksakin ng tinidor yung dila nila no? Promise. Tapos nakasaksak lang yung tinidor. Hindi mo tatanggalin. Tapos yung pagkakasaksak ng tinidor sa dila nila sa may dingding para hindi makakaalis. Parang ganun eh. Aminin mo na, sa utak mo ilang beses mo na silang gustong saktan. Pero sa utak mo lang yon. Ayaw mo namang gawin kasi hindi ka naman masamang tao, di ba? Pero sa utak mo, ilang beses mo na silang gustong sinaktan at sa utak mo, ilang beses mo na silang minura. Aminin mo. Tama. Huwag mo ko etchusin. Alam natin yan sa mga kagalit natin. Sa biyanan, di ba? Oo, sa mga kagalit natin in general, di ba? Hindi naman natin talaga kayang saksakin yung dila nila. Pero sa utak natin, gusto nating saksakin yung dila nila. Dukutin yung tonsil nila. At pagbuhol-buholin ang mga intestines nila. Oo, minsan yung mga utak natin may pagkakriminal minsan eh. Pero wag mong gagawin. Pero hindi mo naman gagawin, di ba? Tama. So, kung ikaw feeling mo, nanay, kung alam mo naman na hindi ka yung nanay na mesaya, na ipapahamak mo ang anak mo sa pinapakain mo sa kanya o pinapagawa mo sa kanya, nasa iyo ang lahat ng karapatan para i-implement kung ano man yung gusto mong ipagawa sa kanya. Correct. Para sa akin, Kabisyo, kung hindi mo kayang parang i-confront yung biyanan mo about it, I think it's best that you talk to your husband. Kasi yung asawa mo naman, nanay niya yun. Correct. Siguro. Baka naman, hindi naman baka naman, dapat lang. Sabihin din ng mister mo na, hindi komportable si Mrs. dun sa masyado kang, correct. intrimitida. Then na masyado kang maraming opinion. Diba? Hayaan mo siyang magtanong sa'yo kung meron siyang opinion, ganun. Kasi mahirap talaga. Kasi syempre partner, lalo pa kung 6 yung naging anak ni biyanan. Syempre expert na yan. Diba? Expert yan. Ikaw first timer, first baby. Correct. Yung paghawak ng anak, ano pa yan, pinapractice pa yan. Hindi mo pa kabisado, yung pagpapaligo, ganyan, diba? Ang best dyan, dahil nga magaling na siya, pwede ka magpatulong. Pwede mo rin baguhin yung perspektibo mo eh. Sa halip na mainis ka sa pagiging intrimitida, wag mo isipin yung pagiging intrimitida. Isipin mo, first apo niya to eh. Diba? Mahal niya yung apo niya at hindi niya hahayaan na mapahamak. So, maganda nakakatulong in a way. Pwedeng dun mo tingnan na aspeto. Halimbawa, yung particular na example partner to, naranasan ko sa anak ko. So, Sinong intrimitida? Sino? Sabihin mo. Okay, game. Halimbawa, yung mga dating yaya, ultimo yung nanay ko. So, yung lola nila. Naku, baka umiyak mag-walling na naman si nanay. Hindi, nasa biyahe siya ngayon, di ba? Okay, hindi nakikinig. Oo, nasa biyahe. Okay, so, halimbawa, ang instruction ko, kung ano yung kutsara nyo. Yung kutsara ni baby, kutsara niya lang. Tama. So, at tama naman yun. Oo, so,
wag mong gagawin kung ano yung sinusubo mo, Yun yung papasubo mo papasubo rin sa sa baby. baby. So yun yung Tama. instruction ko. Kaya lang Tama. pag every time na dumarating ako, ganun yung ginagawa nila. Na kung ano yung kutsara nila, kutsara. Oh my Oo. God, hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Siyempre, totoo. diba, Paano kung may gingivitis? Ito na naman yung Diba? baby pa yun eh. Oo, Mabuti halimbawa. kung tayo, partner, mag-share tayo ng kutsara. Kaya na sikmura natin. Sanay na Kasi tayo sa marurumi. matanda na tayo Oo, eh. diba? Diba? Kinikwento ko pala, oh my God ka na. Hindi naman sa paano makarte, di ba? Pag nakita mo pa, so yun nga, yung halimbawa yung nanay ko. Oo. So, again, lola nila. So hinihipan yung sabo kasi mainit. So para malaman niya kung malamig na, higupin niya. Oo, higupin niya muna. Higupin niya muna. Pag higup niya, saka isusubo sa baby. Siyempre nag-react ako. Sabi ko, Nay, yung kutsara, nasan yung kutsara nila? Wag naman yan. Sabi, ang arte-arte mo naman, dito ka rin naman. Actually, ang arte Diba? din. Ang arte din talaga natin. Pero gato naman yung ginawa ko sa iyo dati At lumaki ka naman maayos. Oo, matalino diba? ka naman. In Diba? fairness, nakakatalino kasi yung mga laway ng iba. Yun talaga yun. Diba? So, in a way, nararamdaman ko na nagtampo siya. Oo. Na parang hindi niya tinigil kasi, yung pagpapakain. Kasi tama naman din siya. Oo. Ganun naman yung pagpapalaki ko sa'yo eh. Diba? What makes your son any different? Diba? Correct. Ganun din naman talaga. Pero ideally sana, yun din ang turo sa akin noon. Diba? Ideally, kung halimbawa ite-taste mo kung mainit o hindi, Oo. may sarili kang kutsara. Correct, Kasi iba correct. din yung kutsara na gagamitin para dun sa pag sinubo mo na. Tama. Yun talaga ideally. Tsaka yung blowing, hindi ganun din yun eh. Oo. Pag blinow mo, lahat ng mga laway mo nandun din. Tama, So kahit tama. hindi mo ginamit yung kutsara, hinipan mo, mga laway mo andun din. Correct. Gingivitis to gingivitis. Ayan Masahan na. ng gingivitis to. Nakakalurking. Pero di ba, again, pwedeng maging issue yung ganong kasimple lamang na na sitwasyon na para sa Lugaw pa lang yun, ha? Lugaw pa lang. Yung paano hindi pa natin nakita? Hindi pa natin na napag-usapan yung mga gamot na paiinumin. Tama, yung tama. kurtin ang gagamitin, yung lampin, kung maglalampin o hindi. Correct, lampin correct. versus diaper. Kung Tama. ikaw yung tipong modernong babae na naniniwala na kaya create yung diaper para maging mas magaan ang buhay ng mga nanay, which ako, I truly believe in that partner. Pero yung mother-in-law mo, naniniwala na kailangan lampin kasi iba talaga yung cotton, ang hirap talaga nun. Yung palang nakakastas Diba? na. Diba? Eh, ang mga in-laws pa naman, lalo na yung mga biyanan, ang dami nilang nakikita. Minsan hindi mo na nga pansin na may natabingi pala yung kortina sa bahay ninyo. Nakita niya. Kita niya yun. Susumbong niya, paano ba naman yung asawa mo? Yan. Tabingi maglagay ng kurtina. Nakakaloka, di ba? Tapos Yung diba, pagpaplansya mo ng damit, kita nila na, yan eh. Sasabihin Diba? nila, alam mo yung anak ko, never yan nagkaroon ng gusot na damit. Correct. Gaganyanin ka pa. Eh kung hindi ka planchadora. Di ba, kung hindi ka... kung magkahusto ka sa pagpag lang ng pagpag ng damit. Correct. Di ba? Di ba? Eh, ganun talaga yun eh. So, dalawang bagay lang yan. Pwedeng isipin mo, tinutulungan ka lang niya. Correct. Diba? Pwede mong isipin dun sa side, the parting yun. Siyempre, first time mom ka, you need all the help that you can get and all the assistance that you need. Pwede, ganon. Or pwede din naman na mag-ipon na kayo para umalis na dyan. Ganun Para yun. di ba batas nyo Oo. lang. Ha? Di ba? Diba? Ganun lang yun. Although again, mas matahimik kapag kayo lang, pero masaya rin naman kasi kapag marami kayong magkakasama Pero sa bahay. alam mo, partner, ang swerte din naman kung meron kang in-law na nandyan kasama Tama. mo na magbabantay. Support Bakit? system sila eh. Oo, bakit? Kasi pag nag-work ka na ulit, pag Tama. nagtrabaho ka na ulit, dalawang kayong mag-asawa nagtatrabaho, it solves the problem ng may magbabantay. Kasi Correct. napakahirap. Sabi nga, ang paghahanap ng yaya, ang paghahanap ng kasambahay, ay parang paghahanap ng soulmate. Napakahirap. Parang Bibihira na po imposible. sila. Correct. Ano na sila? Endangered species. Correct. Ganyan, diba? So, yun din naman yung advantage. Alam mo na merong someone who really cares for your child na magbabantay. Yun din naman ang kagandahan dito. Correct. I think that you should just talk about it, Kabisyo, eh. Para lang hindi magkakasamaan ng loob. Tama. O kaya kung hindi mo talaga kaya kasi bagong salta ka nga, bagong mag-asawa lang kayo, ganyan. Ang kausapin mo yung mister mo. Para si mister na yung mag-bridge. Sila yung mas malakas ang loob Trot. eh. Dapat Diba? si mister mismo, Kabisyo, yung naiintindihan niya yung sitwasyon mo. Kasi kung kakampihan niya yung nanay niya, magiging left alone ka. Correct ka. Diba? Kasi ang issue lang naman dito, hindi kinagkasundo sa paraan. Diba sa paraan ng pag-aalaga ng anak mo o ng apo niya. Pero ito na tama, ang isipin mo na lamang dito is ang intention lang naman ng in-laws mo o ng biyanan mo, it makatulong sa'yo. Tama. Nakakatawa yung sabi ng isa natin tambalanisa, lumagpas na via Facebook Live. Kung pwede lang ibenta ang mga biyanan, binenta ko na.
Matindi ang galit mo, no? Ang daming nakaka-relate sa mga eksenang biyenan. Grabe, nababasa ko sa ating Facebook Live. Lahat sila may opinion sa mga biyenan nila. Aminin nyo, anong sinasabi ng mga utak nitong mga nakarang araw? Diba? Pakainin ng lason, diba? Pasakan ng busal ang bibig nila para manahimik. Tusukin ng tinidor. Ayan, nakaka-lurky. Pero alam mo, Kabisyo, hindi naman lahat ng biyanan ganyan. Oo naman. Madami din namang masuswerte na yung in-laws nila hindi nila kalaban, kakampi nila, mas mahal pa sila kaysa sa tunay na anak. May ganun din. Yung sinuspoil nila yung kanilang daughter-in-law or son-in-law versus yung kanilang tunay na daughter or son. May ganun din naman. At kung meron kayong ganyang klaseng biyanan, talagang iparamdam nyo rin yung pagmamahal. Tama. Sabi na isa nating tambalanista, hindi ko nababanggit ang iyong pangalan kasi baka nakikinig ang biyanan mo. Sabi niya, the monster is real. #biyanan. Ay, nako. Pero tama si Leomar, hindi naman lahat ng biyanan parang intrimitida. Yung iba talagang gusto lang nila makatulong. Kaya nga 'di ba mga Kabisyo, yun yung sabi namin kanina. Pwede mong tingnan sa aspetong tumutulong lang naman siya. Correct. Kasi kung napalaki niya na maayos yung kanyang mga anak, 'di ba? Siguro naman kaya niya rin sigurado kaya niya rin palaki na maayos yung apo niya, 'di ba? Kaya lang ang sinasabi lang natin dito, ikaw pa rin yung masusunod. Kasi ikaw yung nanay. Ikaw naman talaga yung nanay. Sabi mo sa kanya, naging nanay ka na 6 na beses. Palmatch? Nanay ulit? Hindi ka ba napapagod? Napapagod? Oo. Baka gusto mo magpahinga na. Magpakalola ka na lang. Ibig sabihin, lola-lola, pa-spoil-spoil, pabantay-bantay, ganyan. Correct. Pero huwag mo agawan ng responsibilidad yung nanay. Kung kaya mo kausapin ng gano'n. Diba? Kung hindi, gawin mong bridge yung mister mo para mapag-usapan ninyo ang mga bagay-bagay. Yan. Tama. Ang haba ng usapan pagdating sa mga in-laws. Diba? Parang ang dami natin gustong sabihin sa mga in-laws pagka ganyan. Pero, ayun. Ikaw ang yung nanay. isa partner. Ang swerte ko po, patay na po sila bago pa kami ikisal ni Mrs. Ang sama ng ugat. Nakaka-lurky. Gracious. Pero halo-halo yung mga comments via Facebook live natin, partner. May mga masuswerte, may mga hindi, may mga nakaka-relate. Ganyan. Pasalamat kayo kung mabait po talaga yung mga biyanan ninyo. Tsaka pwede nyo talagang tingnan sa perspektibong at least may magbabantay ng anak nyo. Pag kailangan na kayong mag-asawa yung magtatrabaho, at least may magbabantay. Tama. Nakakatawa yung mga opinion nyo, mga Kabisyo. Parang feeling ko lang mas marami yung galit. Mas marami yung may relate. sama ng loob. Mas marami yung relate kaysa hindi. Ay, naku, nakaka-lurky. Pwede naman daw tumanggap ng tulong sa biyanan. Oo. Pero at the end of the day, kayong dalawa pa rin mag-asawa magdedesisyon. Yan ang mga opinion ng mga Yan, tingnan mo isa. Buti na lang, hindi ko na naabutan ng biyanan ko. Grabe kayo sa kanila. Sabi naman ng isa, swerte ko naman at mahal na mahal ako ng biyanan ko at sobrang bait. O, diba? That's May good. mga swerte din. Diba? Alam mo, it's a matter of perspective. Kung wala kang magagawa, nandiyan yung biyanan, pwede mo na lang tingnan sa perspektibong makakatulong siya sa'yo. But again, ulitin natin, at the end of the day, ikaw pa rin ang masusunod kasi ikaw naman yung nanay. Good luck sa pagpapalaki ng mga anak. Tama, isang malaking check ng pink na ballpen. Mamaya tayo magkakabanding-bandingan para naman sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga Kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one. Always the number one FM radio station for 15 years. 15 anyos na tayo. Dalaga na. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo! Ang programa Always your number one SM radio station. Love Radio. at eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang
magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes. Sana nakapag-spend kayo ng weekend ng maayos kasama ang mga mahal sa buhay. Corrected Kaya by ang inyong mga kaibigan. Yan naman ang rason kung bakit merong 2-day na weekend. Yes. Yan, para naman makapag-revitalize, Refresh. re-energize, refresh, para makatulog, ganyan. Sana ngayong umagang ito, nakabawi na tayo ng lakas para makapagtrabaho na tayo ng maayos. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ko since 2007. Grabe, hindi ko na malaya ng panahon. Napakatagal ko na palang nakikinig sa inyong dalawa. Anyways, pwede niyo po ba akong bigyan ng advice? Kasi parang feeling ko, lahat ng nangyayari sa buhay ko, palpak. Nung pinagawa sa akin ng boss ko ang isang proyekto, hindi ko nagawa ng tama, palpak. Yung pagpapapayat ko, palpak. Yung pagbubuntis ko, hindi pa rin magawa-gawa, palpak. Parang lahat na nangyayari sa buhay ko, palpak. Hay nako, I feel so down. Tulungan nyo naman po ako. Wala akong maisip na paraan para maging masaya, kundi magtanong sa inyo. Talaga ba? Ayun na naman yung mga... Bakit kasi kayo nagtitiwala sa opinion namin? Oo nga. Wala na makakwenta-kwenta yung opinion namin. Please tambalan sana naman kahit papaano bigyan niyo po ako ng kalinawagan ng kaisipan. And I hope to meet you soon both. Thank you tambalan. God bless you. Yan. Okay. God bless you too. And hope to see you soon too. Hindi, gusto ko makita siya pag medyo na siya partner Pag Okay, medyo okay na. Kasi ayoko ng nega. Nakakahawa yun Uy alam mo, naisip ko lang baka naman sa lahat ng pinagdadaanan mo, 'di ba? Feeling mo palpak tatlo, 'di ba? Ano sabi mo? Trabaho, pagpapapayat at pagbubuntis. Lahat para sa iyo palpak. Naisip ko lang partner yung pagiging nega kasi feeling ko may effect yung mga tao nasa paligid mo. Correct ka. Kung paano ka mag-isip. Kasi kung yung tatlong yan, naisip mo kagad na magbibigay ng dahilan kung bakit hindi ka na masaya, kung bakit feeling mo palpak na palpak talaga yung buhay mo. Feeling ko may effect yung mga taong nasa paligid mo Lahat ba ng mga tao sa paligid mo, nininega ka din? O parang sinasabi, oo, palpak ka talaga Alam mo, confirmed! Confirmed! Totoo yan. Palpakation ka talaga. Kasi minsan, may factor po mga kabisyo yung mga taong sinasamahan natin Kung yung Malaki yun, environment. Correct. Kung yung mga taong sinasamahan natin sobrang negative, kung mga taong sinasamahan natin laging, basta negatibo. Wala din. Naniniwala ako habang binabasa mo nga partner yung kanyang sinasangguni sa amin. Yung agad ang top of mind ko. Napaka-negatron itong tao na to. Sobrang nega. Bakit yan yung nakikita mong nangyayari sa iyo? Puro kapalpakan na kung tutusin, baka pag binilang mo yung mga blessings mo at yung mga magagandang nangyayari sa iyo. Meron din naman. Kulang pa ang bilang ng daliri mo sa kamay at sa paa, ultimo mga puti mong buhok sa ulo. Kulang pa yan sa dami ng mga blessings na natatanggap mo araw-araw. So, nega niya Correct. So, kaya yung sinasabi mo kanina, partner, na we hope na meet ka namin agad. Di pa baka muna. mahawa kami pala. Hindi kasi nakakahawa ang kaligayahan, nakakahawa ang positivity, but also, nakakahawa din ang negativity. I agree. Di ba? Parang hindi ba't minsan kapag ka ang isang bahay napakabigat ng aura, di ba? Parang tuloy, yung mga tao na nasa loob nun, negatron na din Parang ang bigat-bigat na din dalhin. Kasi nga, nakakahawa ang negativity. And in the same way, nakakahawa ang positivity. So, yun na po, huwag ka munang pupunta sa amin. Aba, nega ka pa. Diba? Change your perspective, kasi partner, ganito lang yan Lahat po tayo may kanya-kanyang problema. So kung halimbawa, lagi ka pang sumasama sa mga taong negatron, mas lalo mo mararamdaman yung problema mo mas mabigat. So siguro isang pwede mong gawin kabisyo, yung itry mo, hindi naman madali kasi talaga yan, yung kitaan muna ng positive ang sitwasyon kesa yung negative. Halimbawa, isa-isahin natin. Halimbawa, yung trabaho mo, 'di ba? May palpak ka mo, may pinagawa sa yung proyekto, tapos pumalpak. Una sa lahat, sa iyo pinagkatiwala. Tama. So, pwede mo nang isipan ng positivity yun na sa akin pinagkatiwala. Siguro merong something sa akin na hindi ko nakikita sa sarili ko na nakikita ng boss ko na kaya ko. Yun pa lang, diba? Medyo magbibilib ka na sa sarili mo na sa dinami-dami ng empleyado dyan sa kumpanya ninyo, pero sa'yo pinagkatiwala. Correct. Bakit? Una-una siguro malamang masipag ka. Tama. Diba?
malamang magaling ka mag-isip kung ano naman yung problema ng kumpanya. Di ba? Ganon. Kaya lang kasi, ganon talaga, hindi naman sa lahat ng oras, successful tayo sa ginagawa natin para sa kumpanya. Correct. Tandaan, there is no failure, only education. Tama, only lesson. Correct. So kapag ka ganyan, na feeling mo palpak ka, di ba, may mga ganon talaga. Ano ba yan? Hindi ko naabot yung sales. Kunyari, ang sales dapat 50,000 a month. 33,000 ka lang, di ba? Hindi naman, syempre pwede mong isipin na palpak, di ba? Pero pwede rin ito maging lesson eh. Correct. It can educate you na bakit nga ba 33,000 lang? Ano bang saan ba tayo nagkulang? Meron ba tayong empleyado na ang sungit-sungit kaya walang customer na lumalapit sa kanya? Pag ganyan, shigbakin na yan. Walang pakinabang, weakest link yan eh. Di ba, meron ba tayong empleyadong pangit kaya wala lumalapit sa kanya? Chigbakin na rin. Hindi, charot lang. Hindi, di ba? Parang, makikita mo yun isa-isa. Oo, di ba? iisipin mo yun isa-isa. So, ibig sabihin, wala naman talagang eksaktong palpak dyan. Kundi, may mga kailangan ka lang ayusin. O, di ba? So, yun, isa na yun, di ba? So, natingnan mo na yung angulo na yun. So, pagpunta naman tayo sa problema mo sa Pagpapayat. Pagpapayat. Kasi madaming factors yan eh. Kapag ito rin ang isang naisip ko. Kapag ka kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao, talaga mararamdaman mo mong palpak ka. Tama. Diba? Kasi may mga iba na, halimbawa, may kaibigan ka. Halimbawa, tayong dalawa, partner. O, January 1, partner. Magsabay na tayo magpapayat. Mag-gym tayo, ha? Correct, Magda-diet tayo. At parehas naman natin ginawa. Pero ang nakita ko, partner, ikaw talaga yung kalahati na lang yung pagkatao mo. Parang may isang batang nawala sa'yo. Ganon kabilis yung pagpapapayat mo. Samantalang ako, ganon din naman yung ginagawa ko. Parehas tayo ng instructor, parehas tayo ng diet plan, ganyan. Pero bakit hindi ako nawala ng kalahating pagkatao sa aking pagjejeta, di ba? Kapag kasi lagi mo kinukumpara yung sarili mo sa iba, lagi mo talaga mararamdaman na may mali. Totoo yan. Parang iniinsulto mo ang sarili mo, kabisyo, kapag tinitingnan mo yung biyaya ng ibang tao kumpara sa mga biyaya mo. So, pangalawa yun. Magkaiba tayo ng katawan magkaiba talaga eh. Maaaring kasing sabi nga ng mga ibang geologs, metabolism. Diba? Diba? Masyadong, halimbawa, sa ating dalawa, partner, kunyari, ikaw yung masyadong mabilis ang metabolism. So, kahit na parehas tayo ng program, kung mas mabilis ka talaga mag-burn ng mga calories, di ikaw talaga yung mas mabilis na papayat. Correct. Kung mali mo, mas madaming bulati sa tiyan yung kasama mo. Corrected diba? ba? Siya wala siyang bulati sa tiyan, so mas mabagal ang metabolism. Diba? Diba? So ganun, iba't iba ng tao iba't iba ang katawan ng tao pagdating sa pagpa-diet o sa pagpapayat. So tingnan mo rin yung angulo na yun. At saka baka naman hindi ka mataba, ikaw lang ang feeling mo mataba. Huwag mo isiping mataba ka, isipin mo malusog ka. Oo, diba? isipin mo lahat ng mga mataba kapag wala nang makain, papayat na lang. Yung mga payat, pag wala nang makain, matitegi agad. Diba? Ganun lang yun, kabisyo. Isipin mataba ka, isipin mo na lang, ayaw mo lang talagang magutom. Ganun lang yun. Isipin mo na lang, you deserve to eat. Dahil ganun talaga, pinaghirapan mo yung mga kinakain mong yan. Correct. Pero, change your perspective. Naiintindihan namin na mahirap kapag halimbawa, kasabay mo, parang sa school, pare-parehas naman tayo nag-aral Pero bakit mas mataas yung grade niya? Pare-parehas naman tayong nag-exert ng effort, pero bakit siya yung graduate with honors? Pare-parehas naman tayo magagaling, bakit siya yung nanalo bila dun sa contest, diba? Kasi ganun talaga, we all have our unique path. May mga iba-iba talaga tayo. May iba-iba tayong buhay eh. Iba-iba talaga yung storya natin. So kapag kinukumpara natin laging sarili natin sa iba, yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo hindi magiging masaya. Mararamdaman talaga natin may pagkukulang sa atin kasi, ano ba yan? Bakit siya ganun? Ako hindi. Bakit siya may ganun? Ako wala. Diba? Paulit-ulit na sinasabi ng tambalan sa mga kaibigan natin na may problema, always learn to appreciate, kabisyo. Hindi mo alam, kabisyo, kung anong pinagdadaanan nila. Correct ka. Diba? So magkakaiba tayo ng laban sa buhay. Kahit parehas tayong empleyado, parehas tayong nagpapapayat, magkaiba yung laban natin. Diba? Hindi mo alam yung bakit mo mas mabilis na pumayat yung kaibigan mo, samantalang sabay lang kayo. Hindi mo alam, baka kasi hindi na siya nagda-diet talaga. Talagang wala na silang makain. Totoo yun, diba? Na hindi natin alam ang istorya. Correct, diba? ikaw nagda-diet ka lang. Ibig sabihin, kinokontrol mo yung mga kinakain mo, pero kung gugustuhin mo, may pambili ka ng mga marami pang pagkain. Samantalang yung kaibigan mo, kaya mas mabilis pumayat kaysa sa'yo. Kasi for all you know, wala talaga silang pagkain. Wala na talaga silang makain. Hindi mo alam yung struggle niyan, hindi mo alam yung mga failures niyan. So huwag ka magkumpara. Magkaiba. Huwag mo rin kaiingitan ng ibang tao kasi malay mo kinaiingitin ka rin ng iba. Correct.
Diba may mga bagay kasi tayong hindi natin nakikita ng iba na maganda sa atin, di ba? So yun din yung tingnan mo, sana isipin mo pagising mo sa umaga, ay napakaswerte ko naman, healthy ako, wala akong nararamdaman, malusog ako, nakakakain ako ng maayos. Di ba? Kumbaga, yung problema mo actually magandang madaling gawa ng paraan. Di ba? Kayang gawa ng solusyon sa madaling salita. Samantala may mga problema hindi na kayang gawa ng solusyon. Correct. So be thankful. Diba? Yung problema mo sa pagpapapayat, yung palpak mo sa trabaho, kaya mong gawa ng paraan yan. Pwede. Huwag masyadong Diba? maiga. Be positive. Buhay ka pa. Meron pa mga pwedeng magawa sa buhay. O yung Tama. isa mo pang problema. Bakit palpa ka sa pagbubuntis, 'di ba? Anong gagawin natin kung hindi pa talaga napapanahon, 'di ba? Isipin mo na lang na wala pa masyadong gastos. Kasi Correct. kapag nagkaroon ka ng pag nagbuntis ka, mas magastos na. May mga ibang mga buntis na sobrang sensitive. Yung mga dati, meron ako kakilala gato partner, yung mga dati niyang ginagamit na mga lotion, pati powder, lahat ng mga ginagamit niya normally for the past, kunyari 23 years. Nung ginamit niya, nung nagbuntis siya partner, lahat yun allergic siya. Okay, tama na. Nakakaloka. Yung lotion niya na forever niyang ginagamit, partner, na parang very distinct sa kanya, na alam namin siya na, paparating na siya kasi naamoy na namin yung lotion niya. Ganun siya. Yung lotion na yan na ginagamit niya, partner, nung nagbuntis siya, ginalis siya dun, pre. Bro. Ginalis siya dun, bro. Naging kontra na kumukontra na yung katawan na doon sa lotion na yun. Correct. Pati yung ultimo toothpaste, partner, eyeliner, maski pang kilay. Maski ganun. So parang naging sobrang sensitive, naging no? sobrang sensitive. As in, talaga. 'Di ba? So, kung naiinggit ka kasi nabuntis siya, naiinggit din siya sa'yo, hindi dahil sa wala kang anak. Naiinggit din siya kasi lahat ng mga pwede mong gawin, ilagay sa mukha, ipahid sa balat, 'di ba? Gawin sa buhok, pwede. kaya mo pang gawin. Kasi nga, hindi pa siya. Hindi niya lahat pwedeng gawin. Kasi nga, kumukontra sa kanyang pagbubuntis. So, kung struggle may pagbubuntis, struggle niya rin yung maging buntis, 'di ba? So, iba-iba tayo ng problema. So, wag mo again, tingnan mo yung mga biyayang nangyayari sa iyo. Napakarami niyan. At pag nalaman mo lahat isa-isa, kahit nga lima lang yung blessing na ma-realize mo na meron ka ngayong araw na ito, ngingiti ka, magpapasalamat ka at sasabihin mo sa sarili mo, napakaswerte ko pala. 'Di ba? Napakarami ng biyaya mo. Isipin mo 'yan. Kasi kung lagi mo iniisip, ulitin namin 'di ba, na lesser lesser degree, mas mahina, mas walang kwenta, ganyan. Hindi ka talaga magiging masaya pagka ganyan. Tama. Alam mo, actually, kung halimbawa, nakikinig ka ngayon habang naliligo ka, tapos parang feeling mo, you feel discouraged, you feel sad, ganyan. Tingin-tingin ka lang din sa tiles. Alam mo, tingin ka sa tiles. Wala lang. Bakit? Wala lang. But just to practice positivity or to practice yung basta i-practice mo kasi hindi naman yan one time, ay narinig ko sa tambalan, maging positive na ako today. Hindi, walang ganon. The remote lang? Hindi po magic Dipindot ang lahat? Hindi po magic ang lahat. It takes practice. Practicein mo siya. So, halimbawa, naliligo ka ngayon, di ba? Inaabot mo yung sabon. Nakikita mo yung tiles, okay? So, dun sa tiles pa lang lalong-lalo na kung halimbawa, bahay mo yan, sarili mong bahay, o kahit rumerenta ka, dun sa tiles pa lang, pwede mo na makakita ng positivity yan Masalamat ka may tiles ka. Isipin mo na kung walang tiles. Diba? Tapos medyo maano ka dyan, medyo madikit ka ng konti abang inaabot mo yung sabon, di ba? Dapat tungo ka kunyari. Corrected by. Tapos may sabon-sabon yung mukha mo. Tama, di ba? Hindi mo nakita. Dahil kung wala kang tiles, kabisyo, magaspang yan. At dahil magaspang yan, dadagdag pa sa gaspang na mukha mo kasi pwede ka masugatan, di ba? Nautog ka na, nagasgasan pa yung mukha mo kasi nga walang tiles. Correct. Meron kayong tiles. Doon pa lang pwede ka na mag-practice ng positivity. Inabot mo yung sabon. Oh my God, may pambili ka ng sabon. Tapos, may mga ibang tao na naliligo lang sila ng alcohol. kasi wala silang tubig. Correct. Wala silang pambili ng sabon, wala silang pambili ng shampoo. 'Di ba? Yung meron kang shampoo, tapos meron ka pang conditioner, feeling ko blessing pa rin 'yun Tama. Kasi may mga iba shampoo na lang. Kasi mahal na magbibili ka pa ng conditioner 'Di ba? Maliliit na bagay lang yan, pero pag tinignan mo talaga yung aspeto, inisip mo napakaswerte mo kasi may mga tao nga hindi makaligo kasi unang-una wala silang banyo. Correct. Wala silang tubig, wala silang pambili ng shampoo. Uulitin pa ba namin yung kwento tungkol sa isang babae sa India? Itong babaeng ito, batang babae na ito, ang daming pinagdaanan sa buhay, nalapastangan, sobrang hirap, walang makain, sobrang tindi. Lahat ng mga pwede mong maisip na pinagdaanan ng isang batang babae na matitindi at malala na tapagdaanan niya. Pero sa gitna ng lahat, hindi siya umiiyak.
Correct. Akala Kasi- ng mga tao kasi matibay. Ang tibay naman Oo. ito. Very strong, di ba? Hindi mo nakitang umiyak Correct, di ba? Yung Yung pala, pala, ang dahilan kung ba't hindi umiiyak itong batang babaeng to, nag-trending tong article na to, is because sa sobrang dehydrated niya, wala na siyang ma-produce na tears. Isipin mo kahit yun, ang na hirap nun, na kahit na matindi yung pinagdadaanan niyang problema, gusto niyang iiyak. Eh, ang pag-iyak kabisyo, paraan din niya ng pagtanggal ng Pag-distress din yan, ng stress, di ba, kabisyo? Sa sobrang wala siyang tubig sa katawan kasi dehydrated siya. Kasi maski tubig, kulang sa kanya, kabisyo. Hindi siya makaiyak. So ikaw, kabisyo, na Hirap umiiyak nun, ka ha? ngayon, ibig sabihin meron kang nailalabas na liquid sa katawan mo. Blessing Correct. pa din. Di ba yung may naiinom kang tubig, blessing yan. Kasi ibig sabihin, nahahydrate ka. Naranasan nyo na po bang mag-LBM ng matindi? Yung na-dehydrate kayo ng bongga, nakakalutang ng isip yun eh. Di ba Correct. kasi nga dehydrated ka. Eh kung forever mo yan, o lagi mo nararamdaman kasi wala kang mainom ng tubig. Pakahirap, di ba? Eh ngayon, umiinom ka ng tubig, libre pa sa opisina nyo, mineral pa. Di ba Di ba? may palibreng kape pa, Correct. may libreng pa juice Oh, pa. Di ba? Diba? Hindi, alam mo, hindi overnight naman yung positivity. It takes time. But you have to practice it. Unti-unti mong i-practice para matanggal na yung lagi kang palpak naman to eh. Wala naman akong kwento eh. Hindi naman di ba? Ang nega mo, huwag ka magpapalito sa amin. Baka makahawa ka, Oo di ba? nga, kaya why ka namin maging friend? Wag muna sa ngayon. Hindi, charot lang. Kasi isipin mo, napakaswerte mo, kabisyo, kumpara sa ibang mga tao na may iba rin pinagdadaanan ngayon. Tama. Diba? Be appreciative. Siyempre, partner, madali itong sabihin, lalo kung wala ka namang problema, di ba? Yun yung sasabihin ninyo, wala namang palabasa, wala ka namang problema, lagi naman madali magsal. Pero kasi, kung wala ka naman magagawa, nandiyan naman yung problema, wala ka naman magagawa kundi harapin ito, di ba? At Tama. kung haharapin mo ito, wala ka naman magagawa kundi maging positibo about it. Ganun na lang yun. Alam mo, i-share ko sa iyo yung ang sikreto ko lang, pag kunyari, pag may problema ako, ang formula ko lang na ginagamit, yung tanong na, halimbawa, ikaw may partner, may problema ka, ako may problema ko. At tanong ko, may problema ka ba? Oo naman, partner. Di ba? O, kung ang sagot mo, oo, ang second question yan is, can you do something about it? I'm trying. Di ba? Gumagawa ko ng paraan. Kung ang sagot mo pa rin is yes, edi why worry? Alam mo naman pala sa sarili mo na kaya mong gawa ng paraan. Di ba? Kung ang sagot mo naman is no, hindi na Wala kaya gawa na. ng paraan, then why worry again? Because Hindi mo na kaya gawa ng paraan eh. Oh, di chill hayaan ka mo na no, lang. diba? Hayaan mo na lang siya. Di ba, wala ka na magagawa eh. Alam mo, Di ba? So, chill ka na lang. Maganda din yung part na yan na, Oo. na wag mo masyadong i-stress yung sarili mo sa mga bagay na wala ka na magagawa. Tama, Alam ganun mo, lang parang, yun eh. Anong gagawin ko? Wala na akong magagawa eh, di ba? Alam ba, problema mo, mukha mo. Lahat ng ginawa mo. Oo. Di ba? Para kuminis yan. Correct. Pwede mo, hanap ka pa ng paraan. Pero kung halimbawa, you've exerted all the efforts para maging makinisan, pero wala. Anong gagawin natin? Papangit ka pa lalo kapag ka masistress ka sa mukha mo Gagastos ka yan. pa. Diba? So, minsan hindi na lang natin kailangang i-worry. Minsan kailangan na lang nating tanggapin. Diba? Correct. Ganun lang ang buhay. May mga bagay na hindi na natin dapat itinatanong kasi may mga bagay na sadyang kailangan na lang nating tanggapin ng sagot. Diba? Diba, Which is no. Correct. Napakasimpleng formula pero pag pinapractice mo din Tama. sa sarili Maganda mo. yan, partner. Okay, kaya siguro yung isa din yun sa kumbaga parang Kung bakit ka tactic ko. chill. Kung bakit ako chill. Kasi kung alam kunyari pag problemado ako, pag alam ko hindi ko na kayang gawa ng paraan. Eh, di wala. Bakit mo problemahin? Nagpaki ko sa'yo. Kaya nga, hindi wala. Anong gagawin ko? Ako ganyan din yan. Diba? Halimbawa, may natapon. Kunyari, as simple as natapon, kunyari yung tubig dun sa Oo. hindi dapat matapon. Oo. Kung problemahin ko ba, natapon na. Diba? Eh, di, Didilain mo sa sahig. Oo nga. Di tanggapin na lang natin. Diba? Gagawa natin ng parang pupunasan, ganyan. Kung nasira, Oo. anong gagawin natin? Eh di wala na, di ba? Oo. Pero kung ang problema mo ngayon ay kayang gawang At paraan, meron pang magagawa ng paraan. So, ibig sabihin, chill ka lang. Di kasi kaya mo gawa ng kaya mo. paraan. Tsaka lagi namin ito sinasabi din mga kabisyo, walang forever. Tama. Hindi forever problemado ka. So kung hindi forever na may problema ka, chill ka lang kasi magkakasolusyon yan. Tama. In the same way, na kapag ka masaya ka, namnamin mo din yan kasi hindi rin yan forever. Correct. Chill ka lang, kabisyo. And again, learn to appreciate. Kaya Malaking mo bagay yan. yun. Kaya mo yan. Ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris.
magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Friday! Yay! What are you so happy about? Wala lang. Siguro may magbabayad na ng utang sa'yo, no? Oo. Sarap naman nun, no? Talagang mapapasigaw ka ng Sabi niya Friday daw siya magbabayad. Oh, maganda yan. Para happy ang weekend. Correct. Totoo, di ba? Sana magbayad din po kayo sa akin para masaya din po ako. Alam niyo po mga kabisyo, kung sa tingin po ninyo parang sa trabaho po ninyo, sa school, hindi na matatapos lahat ng mga problemang kailangan yung harapin. Akala niyo lang po, di ba? Correct. Pero look at you now. Tama. You survived the whole working week. Ilang oras na lang matatapos na rin ang working week na ito, and then it's gonna be the weekend. Isipin niyo, alas 9 na nga, maya, alas 5 na, uwian na. Tama. So, relax ka lang dyan. Tama. Kapon nga, meron kami mga eksena ni Chuperta. Sabi ko, bukas na to. I mean, di ba may mga bagay naman na wag mo nang ipilit na tapusin ngayon. Yes. Kasi kung hindi, wala kang gagawin bukas. So kung ipagpapabukas mo, at least may trabaho ka pa bukas, di ba? Ay, nakaka-lurky. In other words, wag lang nating parang let's not push it to the limit. Kung, If it's stressing you out too much, yes. Diba? It's time to let go muna. Yes. Diba? Baka kailangan mo munang magkape-kape, kailangan mo munang makipag-usap sa ibang tao, kailangan mo munang tumawa ng malakas. Uy, totoo diba? yan. Ang lakas makapangit kapag na-stress ka palagi sa Correct, office. Tama. Ang payat mo ngayon, stress ka ba? Ayoko maging payat dahil stress, di ba? Kaya chill lamang tayo mga kaibigan. Huwag masyadong hinahayaang pumangit ang sarili dahil sa kakaisip ng problema. Tama, isang malaking check ng pink na ballpen. Pero speaking of problema, sabi ni isa nating tambalanista, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2010. Problemado po ako sa girlfriend ko para sa darating na Valentine's Day. Uy, bakit? Nakaka-lurky po talaga, promise. Kasi tinatanong ko siya kung anong gusto niyang gawin. Ang sinasabi niya sa akin, ako na ang bahala. Nung isang araw, tinext niya pa ako at sinabi niya, hindi ka man lang ba kayang maging creative? Ako pa tinatanong mo? Okay. So ngayon talaga, atalos ako kasi totoo naman, Nicole and Chris, hindi po ako creative. So tulungan niyo naman po ako kasi I really want to make my girlfriend happy on Valentine's Day. Thank you, Tambalan, and God bless. Yan. Okay. Kakaloka yung yung ume-eksena ka ng ng gusto mong to do something for your girlfriend or with your girlfriend, tinanong mo siya kung anong gusto niyang gawin, nagalit pa siya sa'yo, di ba? Ano ka ba naman? Kailangan ako pa mag-isip. Oo, dahil ka naman masyadong creative di ba? Hinusgahan ka pang gano'n. Oo. Pero kasi siguro, baka gusto niya rin ng surprise me eksena, di ba? Na parang, ipangkabog siya sa mga friends niya. Gano'n naman kayo Hindi di ba? hindi naman pangkabog, partner. Pero, wag nang yung ako na yung magde-decide, parang, or ako na yung baka yun yung gusto niya. Parang, i-surprise mo naman ako kung, ikaw naman na magplano. Parang gano'n. Yun siguro yung nararamdaman ko sa girlfriend mo. May mga iba namang mga babae na gusto nilang tinatanong sila. Correct, kasi mahirap na naman yung iti-treat mo sila to a wonderful place. Let's say gano'n. Yung pala allergic sila sa lahat ng hipo na nandun. Yung kapag lumabas sila dun sa restaurant, magang-maga yung labi nila, di ba? Busarga talaga ng bonggang-bongga. Or, baka nag-spend ka ng so much para sa isang concert as a surprise, pero hindi naman pala trip yun ng girl. Hindi, tama. She's not into watching concerts or hindi niya trip yung artist, pag diba? Naririnig niya yung mga kanta ng artist na yun, nalulungkot siya kasi may mga naaalala siyang hindi maganda. Tama, mga diba? ganun. So, okay din naman. Siguro, to understand ikaw, si yung nag-message sa atin, we know your intention na maganda naman kasi gusto mo naman bigyan kahit papaano ng pwedeng maging ganap ngayong Valentine's Day. Siguro ito si babae, lang talaga to. Masyado siya nag-iinarte kasi tinanong na nga, magagalit pa sa'yo. Ikaw naman talaga. Ate, ikaw ate pag ganyan, sagot agad. Hindi yung ano bang Tagalog noon? Mambubuli ka pa. Hindi kasi, manunumbat ka pa. Hindi naman sa nanunumbat yun, partner. Feeling ko lang intindihin ko lang bilang babae din naman ako, hindi lang po halata.
dinadaan-daan ko lang minsan sa kulot-kulot, 'di ba? Ganyan. Pero sa tingin ko ano lang, parang she's just being a girl. She's just being Gusto a niya girl. namnamin, no? Oo, na Ewan ko parang ba? anuhin mo naman ako, parang ikaw na mag-isip for me, ganun, 'di ba? So ngayon, good for you. At least alam mo sa sarili mo na gusto mong gumawa ng paraan na kahit na ginanon ka ng babae, gusto mo pa rin isipan siya ng a little surprise for her birthday. Ay, for her birthday or for Valentine's Day. Meron ako nakita recently sa Instagram na yung lalaki, ang binigay niya sa babae is a bouquet. Okay. Okay, normal lang naman magbigay ng bouquet. Talagang maglilipa na talaga ang mga bulaklak, mga kabisyo, totoo yan. Pero what makes the bouquet different is that Puro yung uod. bouquet, hindi partner, puro higad. Kasi yung girlfriend niya, Makate. Para match sila. De, parang kaya... Kapag siningat mo, butol-butol yung mukha mo. Bakit butlig-butlig yung mukha mo? Kasi yung bouquet na binigay mo sa akin may kasamang higad. Hindi, what makes that bouquet different? Na para sa akin kung ako din talaga yung girl, at kilala mo din naman yung girlfriend mo, yung kakaiba dun sa bouquet na yun, kabisyo, may mga nakatusok na mga na barbecue. Okay naman, may malos din. Diba? Kasi yung girlfriend niya, kilala niya, patay gutom. Yung hindi aabot ng restaurant, diba? Gusto mo lang ganti, magandang tipin na. Maganda, diba? wala pa nakakagawa Wala ng pa. At bouquet. magka-trending yan. Partner, ikaw na mag-umpisa. Ikaw na mag-umpisa. Okay, puro barbecue. Diba? Hindi puro barbecue. Hindi lang puro barbecue, partner. Flowers siya. Bouquet talaga siya of flowers. May Pero may mga mga nakatusok na barbecue. Oh my God. Kung hindi mo gagawin, ako magpapagawa sa asawa ko, partner. Sige. Malay mo, ito na yung magpa-trend sa amin. Di ba? Magandang tip yun kakaiba naman, di ba? Tsaka Maganda. feeling ko mas makakamura. Ang bouquet ngayon, mga kaibigan, yung isang long stem na rose, siya umabot ng 150 to 200. Siyempre, hindi ka naman magbibigay ng isa lang. Kailangan nga bouquet So, gagastos ka ng 1,000. Pag barbecue, bili ka lang ng 2 kilong karne. Di ba? Magkano yan? 600 pesos. Ihaw-ihaw mo lang, tusok mo na, bouquet na. Hindi lang hindi barbecue bouquet. Bouquet of flowers with a touch of barbecue. Iba yung kasi partner, kung barbecue bouquet talaga, yun pwede din. Pero maganda yung may mga bulaklak din siyang kasama. Tapos may diba? barbecue. Tapos may mga barbecue na katusok. Kasi lalong-lalo na kung yung girlfriend mo, kabisyo, siya yung tipong hindi umaabot ng restaurant. Yung bago makarating ng restaurant, nakakain na muna ng Skyflakes, nakapag-candy, 3 bubble gum na ubos. Sa bagay, magandang idea din yun. Bibili na lang kayo ng rice. Diba? Tambay kayo dyan sa Manila Bay, bili na lang kayo ng rice. May ulam na may barbecue na nabusog na, di ba? Pwede, Hi pala pwede. kay Glenn Castro nakatutok sa atin sa Facebook Live. Pwede. So yun ang pwede mong gawin, di ba? Pero kasi ito partner, yung nakita ko nga, bouquet siya of flowers, ang nakatusok, hindi barbecue. Pero naisip ko lang kanina, barbecue pwede. Pwede barbecue talaga. Ang nakatusok, mga lipstick. And ang lipstick partner is always, I think, a woman's weakness. Kung yung girlfriend mo mahilig sa lipstick pero kung yung girlfriend mo lagkit na lagkit sa lipstick, kaya huwag mo siyang bilhan wag mo siyang gawa ng ganun. Kaya So alamin mo kung anong gusto ng jowa mo. So kung anong yung regular na flower na yung bouquet, redundant ba yung flower bouquet? Hindi. Kasi may naman mga siguro. fruit bouquet So flower bouquet. Chocolate bouquet. Chocolate bouquet. Meron din. So flower bouquet. So hindi siya redundant. Anyways, so pwedeng yung flower bouquet mo na regular, pwede mong tusukan ng kung ano man or ilagyan ng kung ano man na favorite niya. Diba? So pwede yung barbecue. Maganda, nakakatawa yun at baka mag-trending pa yan. Pwedeng yung lipstick. I tell you, kung yung girlfriend mo, dapat kilala mo naman talaga, mahilig sa lipstick, yung nag-iiba-iba ng lip color, ganyan. Ibig sabihin niya, mahilig yan sa lipstick. Nako, lagyan mo naman kahit 4 or 3. Nako, promise. Matutuwa na She will siya. adore you. Yung mga ganun, simple lang naman pala Di ba, daming mga ni Nicole gusto mo hanash. Hindi, totoo yun. Yung girl thing. Mga girly stuff. Lipstick, chocolate flowers. Yung Correct. barbecue, pwede mo naman gawin yun. Pwede. Pang novelty pangkatawa, lang. diba? Novelty lang. Pero siguro, alamin mo talaga kung ano yung gusto ng girlfriend mo. Tapos yun Unang-una, yung kasi girlfriend mo naman yan. So, kilala mo. Correct, Alam mo ang ilagay gusto mo. niya. Kung mahilig siya sa Bluetooth speaker, ilagay mo yung bouquet ng Bluetooth speaker. Diba? Ganun. Totoo. Kung hinahanapan ka niya ng creativity, then just maybe kailangan na hanapin
open mo din yung creativity sa puso mo or sa Tama. sa sistema mo, parang ganun. Kayo ba happy na kayo na na bibilan kayo ng bulaklak tapos dadalhin kayo sa restaurant Oo tapos naman. uwian na, ganun lang kasimple. Ay, uuwi agad. Ba't uuwi agad? Di pag naramdam sa akin, pag pinaramdam mo sa akin na kaya girlfriend kita, tapos pinaramdam mo sa akin Na ayaw mo pang parang umuwi. Ibibigay ko rin sa'yo diba? yun. Kaya lang kapag kabalin, Prepare din ako, pero siyempre nag-ano lang ako. oo, Nagkunwari. nakikiramdam. Nagkunwari na walang expectation after Oy, the pero dinner. tandaan ha, Valentine's Day, Ash Wednesday po. Bahala kayo. Bawal ang meat. Bawal po ang laman. Diba? Puro lamang seafood lang sa bagay. Oo. Ayoko na magsalita. Sabi ni Wilma Lim Bernardo, may question po ako, one-sided lang po ba ang celebration ng Valentine's Day? Paano po ng mga mister? Siyempre dapat give and take. Ganito kasi yan. Oo. So, babae muna daytime. Oo, mas emotional lang kasi yung babae. So, parang big deal sa kanila. Pero of course, hindi naman pwede mag-celebrate ng Valentine's Day mag-isa, di ba? Tama. So, it's all, na ibig sabihin, may kapares ka. And pwede din naman usually kasi Valentine's Day for lovers din naman talaga yun. But of Tama. course, you can always spend Valentine's Day with your friends, with your single friends, and with your family. Okay lang din naman yun kung wala kang kabalintino. Mas mas evident lang yung kilig talaga ng Oo, mga sa babae. Kasi sila yung may Ganun. hawak ng flowers, 'di ba? Sila yung bihis na bihis, pulang-pula, parang laging galing parlor, 'di ba? Ayos na ayos kayo pag Valentine's. Yung mga lalaki saktuhan lang. Kasi ano na yan napagod yan kakaisip nangutang pa nga yung iba diyan, hindi nyo lamang alam. 'Di ba? Totoo yun So, yun, daytime, ano yan, babae pa ikiligin, nighttime medyo sisingilin na kayo. So, dapat may Kaya give and take yan. Give and of course, it's Oo. always give and take. Diba? And para sa mga Mr. at Mrs., yung mga, kung gusto nyo maging practical, pwede din naman. Ako yung Valentine's Day came in early for me, partner. Oo. Ito yung bigay sa akin ng asawa ko. Ito yung latest ng Ito yung latest ng Ano ba yan? Starbucks. Wait. Okay. Hindi ko maano. Ito yung Olivia edition. So, heart siya. So, alam niya kasi partner Mahilig na sa dalawa. thermos. Dalawa'y laging inuman ko. Isang inuman ng tubig at isang inuman ng honey ng tanduay. Akala nyo honey to with water and lemon. No. This one, tumitira po ng gin. So sweet. My daughter gave me a Valentine. So, what's that, princess? What is this, babe? Come on, explain to me. Explain to mama. Explain to mommy what's that work of art. Minsan tong anak ko nagmamadali yan. Hindi yan, pagdating ko, hindi niya na ako papansinin. Nagmamadali siyang kukunin niya sa bag yung kukunin niya. Tapos sasabihin ko, where are you going? I'm gonna get something. I drew something for you. Wow. Ang cute Ano mo yan? naman. What's this? Tell me what's this. Dali. Tell me. It's what? It's what? What is it? Is it a baby shark? Or what is it? You. That's me. This is me. Okay, I'll show them. So this is me. So how did this become me? Because mommy Your is mom is blue? abstract. Why did this become me? Why it's color blue? Why is it color blue? Because that's the only color in my room, in my office. Why is it me? Because I like this. You what? You like what? I like a heart. You like a heart? It's a heart. It's a Bakit hindi mo ba heart. hindi nyo ba nakikita Ayun nga heart naman, yan? heart naman Grabe pala kayo. siya. Heart siya. Oh. Oh. Thank you very much. I love you. And there's another heart there. And then there's I love you. Oh, ayan yung I love you. Oh, I Oo and nga you. naman. I love you. Oh, Heart diba? pala talaga Diba? yun. So, yes, Valentine's. Ganda naman ang heart mo, Thank princess. you, baby. And Valentine's is also for diba? For family. Tama. Oh. Thanks, Para sa babe. mga loved ones natin yan, huwag niyong isipin sa mga magjowa lamang. Oo, totoo yan. diba? So good luck sa mga may magse-celebrate ng Valentine's, nag-iisip. You can be practical, pwede ding maging Diba, creative, na hindi naman gagastos talaga ng Oo. malaki. Or pwede din namang deadmahin mo na lang, pero humanda ka din, Yan. mainit ang ulo niyan, ilang linggo. Hindi ka niyan titigilan, di ba? Hindi ka niyan tatantanan. Alam mo yung simpleng ipagluto mo lang yung yung jowa mo ng sa bahay nila. Pwede. O kaya invite mo sa bahay mo. Di ba na ikaw yung mag-set Ikaw up yung ng ulam. table. Mag-set up ka ng table, puro kanin. Pag tinanong, nasa ng ulam? Andito, tas lalagay mo yung sarsa. Lalagay
Lalagay mo dito. Lalagay ko mo Uy, yung that's menudo. something creative. Uy, Wala wag! ba? Sa mga mag-asawa. Kung nag-iisip ka talaga ng ng style o kaya preparation na maging creative o maganda yan. Kung mag-asawa kayo, maganda yan, di ba? Diba? So, nasa ng ulam, correct, nakahain diba? ka sa mesa. Diba? Nakakaloka talaga ng bongga. So, importante yun siya sa mga kabisyo na mag-effort lang. Just a little effort. Sabi nga Yes. ng mga tambalanisa natin kahit na hindi naman kailangan big time. Kung kaya mong big time, bakit hindi, di ba? But make that effort. Correct. Good luck sa inyong date on Valentine's Day. Sana ma-surprise niyo po yung mga jowa ninyo. Maging happy po sila. Tama. Happy P. Yan. Happy puso. Correct. Yan. Ganun naman talaga, di ba? Bawal ang hate, bawal ang nag-aaway. Correct. Dapat, love lang. lang. Magandang morning po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakaantabay ngayon. Happy listening. Yes, babe. Happy listening kina... Ay, hindi ko mahanap yung Akala ko may ginawa ka uling puso, princess eh. Oo, tapos ginamit niya. Kinarve niya sa tablet. Tayo dyan, di ba? Happy listening po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakaantabay dyan sa Denise the Restaurant sa Alternate Road, Legazpi City, especially to Ma'am Denise and Engineer Legazpi. Hello po. Thank you po for tuning in. Thank you. Bouquet of chicharon. Magkasarap ng dami. Madami sinasuggest yung mga kabisyo natin Oo. Ang mahalaga po talaga dito, maging creative at mag-effort. Tama. Hi, Angel! Maxine! O, diba? Sa lahat ng mga Abelia, nanonood sa Ate atin sa Mabs, hello. Facebook Live, ayan. Maraming salamat sa inyo and enjoy your weekend. Thank you. Enjoy your weekend. Okay, sige, mga kabisyo, dito po sa iba't ibang parte ng mundo. And nationwide hanggang dito na lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Ang programa Station number 1 SM Radio Station.